Okay, so maayong buntag, magandang umaga kung saan man kayo. So dito sa akin it's morning, kakagising ko lang. And since maliligo ako later, I don't know, in an hour. So maglalagay muna ako itong aking Atu Me for hair and scalp. So, ano siya, pampatubo siya ng buhok. 'Di ba? As we age, nagsisipaglagasan na yung buhok natin kasi minsan we are stressed sa buhay, ang dami natin iniisip. Minsan hindi natin namamalang sipaglagasan na yung buhok natin, lalo na pag naliligo tayo, nagsusuklay tayo. So, actually, dapat everyday, pero hindi ko siya ginagamit everyday. So, kasi medyo ano siya sa hair, pag ilalagay mo, 'di ba, mag-ano siya, medyo may pagka-menthol na may pagka-sticky siya. So, ginagamit ko na lang siya pag times na yung maliligo ako. Before ako maligo, i-spray ko lang siya para, alam mo yun, kahit maraming nagsisipaglagasan sa hair mo, may tutubo din ng ano. So, i-shake-shake mo muna siya and then i-spread mo siya sa scalp mo. And then, para mas lalo siyang maano sa scalp mo talaga, ma-absorb, sinusuklayan ko na lang siya. Parang namamassage na rin yung scalp mo. So, hindi rin siya magiging super effective sa akin kasi hindi ako consistent yung everyday. Kasi dapat nito at least twice a day. So, ako parang twice a week or thrice a week lang. Kasi hindi ko naman binabasa yung hair ko every day. Nahayaan ko yung oil niya lalabas. Yan. So, minsan parang napapansin ko na uubos na yung buhok ko kasi pag naliligo ako, ang daming ang daming nagsisipag lagasan So, ayan, at least may panlaban tayo. Hindi man siya ganun ka consistent na ginawa. Pero, I believe na kahit papaano, merong mga tutubo dyan ng mga baby hair. Kasi, or else, baka maubos yung buhok natin. Stress sa buhay. Kahit sabihin natin huwag kang magpa-stress, talagang part na yun ng buhay natin, di ba? Nai-stress tayo minsan. Na ano tayo, marami tayong mga iniisip. Yan. So, minsan, good vibes lang. So, yan. Inaano ko lang siya. So, maya-maya, maybe after an hour, anuhin ko siya. Maliligo ako. Para matanggal na rin yung mga ano. Kasi, mamaya aalis ako, mag-grocery. Yan siya. So, at least bawas-bawas na siya. So, hayaan lang natin yan siya, ma-absorb. So, instead na gaganunin ko siya, yung suklay na lang. Okay. So, isa yan siya. Si Atomy Herbal Hair Tonic. No, so, parang half na lang siya. And syempre, may niluto ako ditong kasi may nakita akong isang kamote dito. Buti nga nakita ko, hindi pa siya nasira. Tatlo to, pero niluto ko na yung dalawa long time ago. So, ayan siya. I think malapit na yun siyang luto. So, yun lang, breakfast ni Inday. Diba? Ganyan. And of course, yung kape. Yung kape na ubos na. Alam nyo, inuna ko na yung kanina mga fruits. Yan na lang yung natira sa mangga. Yung iba na ubos ko na. Nandun pa naman yung mga ayan. Ito siya medyo kainin ko na to maya-maya. So, kape-kape muna. Kape muna tayo dahil habang waiting pa natin yung Ayan. So, by the way guys, usapang apartment tayo. So, ako ay nagstay sa isang
maliit na apartment. Ito yung mga average na apartment dito sa France, lalo na sa Paris. So, ang size lang niya is 12 square meter. Nandito na yung shower ko. Meron na akong maliit na kusina. And at the same time, nandito na rin yung bed ko. And dito yung table ko. So, actually, sakto lang siya sa akin. And mag-isa lang ako. Kasi one time, parang isang buwan din, nung dumating yung sister ko dito tsaka anak niya, tumira sila dito sa bahay ko. So, 3 kami. So, nahihirapan din akong gumalaw. Pati din sila nahihirapan kasi paggising ko sa umaga dahil may work ako, alam mo, hindi ako makakagalaw kasi yung pamangkin ko diyan sila natulog sa lapag siya natulog, yung yung sister ko, magkatabi kami sa bed. So, minsan, kailangan ko siyang gisingin kasi, doon ka na sa bed, lumipat ka na kasi kailangan ko nang magbihis, tsaka alam mo yun, makakagalaw-galaw ako. So, sobrang liit lang talaga niya. And pagdating ko pa dito, walang kagamit-gamit. Ang meron lang is fridge. Ito, yan. Ayan, yung maliit na ref lang. Ito, yan. Maliit na ref. So, ako na nagdala ng mga table, bed ko, lahat, cabinet ko, pati cabinet, wala sila. Walang mapaglagyan ng mga gamit. So, ang hirap. Minsan, kailangan kong maghanap kung saan-saan. Or bumili, mga ganun. Minsan may mga bigay-bigay naman. So, okay na siya. Okay lang din, sakto sa akin. May shower na. Yung toilet naman is nasa labas. Parang shared toilet kami sa mga kasama kong mga renter dito. Na iba't ibang lahi din. Hindi lang siya Filipino. Mayroong mga iba't ibang lahi din. And then, ilang toilet ba dun? 2. So, may 2 toilet, may 2 shower din sa labas. Pero ako, buti na lang may shower naman ako dito. So, dito na ako lagi nagsha-shower. Ayan. So, pag magto-toilet na lang talaga doon. And 2 years ago, nandito ako, nakatira. And it's very nice. Ang gustong-gusto ko dito kasi bago siyang pintura, puting-puti, and ang laki ng bintana. Gustong-gusto ko yung malaki yung bintana kasi nakikita ko yung halos buong labas. And that time, magkano ba siya that time? So, alamin natin kung magkano yung niya in Philippine peso ha. Iko-convert ko na siya automatic in Philippine peso. So, 33,000 pesos. Ito lang. Actually, parang ganito lang yung kwarto ko sa Pilipinas. Nagpagawa din ako ng bahay doon. Parang ganito lang na may sariling toilet na although may kitchen din. Oo, may pinagawa din akong kitchen. Parang ganito, 12 meter carry or 12 square meter. So, dito sa Paris, hindi naman siya Paris. Actually, labas na kami ng Paris. Labas na to. Pero, malapit lang. Hindi siya ganun kalayo. Parang next Paris na. So, 33,000 pesos. Monthly yan siya. Hindi pa kasama ang kuryente. Ang tubig kasali na, pero ang kuryente hindi pa siya kasali. So, mag-isa lang ako dito. Gusto ko man na isabay dito yung sister ko at anak niya, pero medyo mahirap talaga siya. Hindi ako makakagalaw. So, siya, yung parang pwede naman dito muna, magtiyaga muna sila for few months. Pero yung sabing magsasama for years, mahirap. So, minsan pumupunta sila dito, bumibisita sila, ganun. So, 33,000 pesos. Every year, ang ginawa ng may-ari, tinataasan niya. So, after a year, tumaas na naman siya tumaas na naman siya ng magkano na ba siya? Okay, tumaas na naman siya ng 1,000 pesos. So, parang naging 34,000 na siya every year. So, ngayon naka second year na ako, naging 35,000 na siya.
Check ko nga. 35,000 na siya ngayon. So, magwa 1 year na naman ako in few months. Another more than 1,000 na naman yung taas niya. I think 3% every year. So, wow, pataas ng pataas. Naging 35 na siya ngayon. Later, magiging 40 na siya, 50. So, habang tumatagal, tumataas siya. So, ganun po kahirap yung although yung ibang mga bahay dito, hindi naman sila nagtataas. Nagtataas lang sila every 5 years or minsan 10 years, wala talaga, hindi sila nagtataas. Pero dito nagtataas siya. Normally, ang gumagawa ng ganyan, mga agency. Pero ito, actually direct ako sa may-ari, pero tinataasan niya. So, hinahayaan ko na lang kasi I'm comfortable naman dito. Pag malamig, sobrang lamig, winter, hindi ako nalalamigan dito sa loob ng room kasi sobrang init ng heater ko. So, yung heater ko, minsan pag natutulog ako, kailangan kong magbukas ng pintuan kasi sobrang init. Magigising ako madaling araw, uhaw na uhaw at ang init ng pakiramdam. So, kailangan magbukas ako ng pinto although sobrang lamig. Unlike sa mga kasamahan ko, sobrang lamig ng mga kwarto nila. Kasi yung heater nila hindi maganda yung function, sira or mahina. So ako dito, yun naman yung very ko dito dahil ang ganda ng niya, ng heating system niya. So isa yun sa mga nagustuhan ko and I feel very safe. Isa din yun kasi very safe dito sa kung saan ako nakatira. Ang daming kamera, daming pintuan. And yes, ang ganda ng paligid, ang tahimik pa. So, isa yan. Although, malayo ako sa yung sakayan ng tren, although may bus naman dyan, pero, alam mo, ang binabayaran ko kasi dito is yung peace of mind, peaceful living. Yun yung binabayaran ko dito. Kaya, kahit mahal siya, nagtataas siya every year, hanggat kaya ko pa naman, sige. Pag talagang mataas na talaga siya, siguro lilipat naman na ako. So, sa ngayon, komportable ako kung saan ako. Although mahal siya. Gusto ko man maghanap ng kasama, pero mahirap kasi may kasama. Day, ang hirap, day. Hindi kayo magiging pareho ng schedule. Yung galaw mo, yung kilos mo, yung mga gamit mo, yun, parang mahirap pag may kasama talaga. Pwede ko siyang gawin few months lang, pero years, no. Mahirap. Yung gusto mong makatipid, pero hindi ka naman pagpahinga ng maayos, nakakatulog. Minsan, magiging kaaway mo pa ang kasama mo. Maingay siya, gusto mong magpahinga. Or maingay ako, gusto niyang magpahinga. 'Di ba? Yung mga ganun na factor. So far, okay na rin ako dito for now. 2.5 years na ako dito sa apartment na to. So, happy naman so far. And, it costly siya. Kasi, imagine, 35 na pala binabayaran ko ngayon. 35,000. Pero, yan mo na. Sige, magtrabaho pa tayo. Work ng work lang ang Inday. Kayo din, amping, ingat kayo lahat. Bye.